eto na nga, nag-request nga yung mga anak ko na gusto daw nila na ulam yung kangkong. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kasi alam naman natin na mura lang yung kangkong at afford lang natin. Kaya ayan, bumili lang ako ng isang tali na kangkong at isang itlog kasi lalagyan ko to ng itlog para naman may sahog tong adobo natin na kangkong. Pagkatapos, hinimay-himay ko na kaagad at hiniwalay ko lang etong tangkay sa dahon niya kasi itong tangkay guys, eto yung unahin ko sa paggisa kasi ito nga yung matigas na part sa kangkong. Pagkatapos guys, naglagay na rin ako ng bawang. Pagkatapos sinod ko naman itong tangkay ng kangkong. At nung magisa ko na nga yung tangkay ng kangkong, ilagay ko naman itong mga dahon ng kangkong at saglit na saglit ko lang tululutuin guys itong mga dahon ng kangkong dahil nga bilis lang naman to lumambot itong dahon ng kangkong. At naglagay na rin ako ng kalahating basong tubig para naman medyo meron siyang sabaw at naglagay na rin ako ng konting magic sarap. At nung kumulo na nga guys, ay nilagay ko naman itong isang perasong itlog at hinalo-halo ko lang para naman mag-combine yung itlog dun sa kangkong. Habang nagluluto ako, ito naman si Cheryl, panay na nang hingi sa akin ng pagkain dahil nga nagugutom daw siya. Kaya ayan na nga guys, habang nagluluto ako, kumakain na muna siya ng biskwit dahil nga nagugutom na daw siya. Hindi na daw siya makapag-antay sa akin. Kaya nung nakaluto na ako guys, ay pinakain ko na kaagad yung mga bata dahil nga ako ay nagkakapilang muna ako dahil hindi pa ako nagutom. At bandang tanghali naman, fast forward, dumating nga yung order ng asawa ko at hindi ko nga alam guys kung ano yung in-order niya. Sinabihan lang niya ako na merong parating na order niya at wala na yung bayad. Kaya ayan guys, binuksan ko na kaagad kasi sabi niya bubuksan ko nga daw. At pagbukas ko nga guys, ayan, parang saya ko dahil nga inorderan niya pala ako ng pabango. At yung inorder pa niya na pabango guys, yung paborito ko talaga na pabango. Dalawang pabango nga pala yan, isa sa kanya at yung isa naman ay para sa akin. Mabuti na lang talaga, naalala niya ako na bilhan ng pabango at siguro nababahoan na kasi siya sa akin kaya binilanan niya ako ng pabango kasi nga ako nga hindi ko nga maintindihan sa sarili ko kung ano na yung amoy ko. Nag-aamoy matanda na kasi ako, charis lang. Nung bandang hapon, lumabas naman ako kasi bibili ako ng isasahog ko dito sa karning baboy. Meron kasi akong konting karning baboy guys, kaya isasahog ko to sa gulay. Kaya lumabas lang ako at bumili lang ako ng kalating kilo na pakbit na gulay. At hinugasan ko na kaagad etong mga gulay na nabili ko. Pagkatapos ko mahugasan, ay itinabi ko na muna. Pagkatapos eto namang karning baboy ay hihiwain ko lang siya ng mga maliliit. Pagkatapos ko mahiwa etong karning baboy guys, ay hinugasan ko naman ulit. Hinihiwalay ko lang etong taba ng baboy kasi nga eto yung papamantikain ko guys dahil nga wala na akong mantika. Kaya eto yung gagawin ko na mantika para makapagisa ako ng bawang. At pagkatapos guys, naghiwa na rin ako ng bawang at nung nahiwa ko na yung bawang ay nagpainit kaagad ako ng kawali. At nung nainit naman yung kawali ay nilagay ko naman etong taba ng baboy. At hihintayin ko lang siya guys na magmantika na tong taba ng baboy. At ayun na nga guys, nagmantika na nga etong taba ng baboy kaya inilagay ko naman etong hiniwa ko na bawang. Pagkatapos nung nagisa ko na nga etong bawang, inilagay ko naman etong mga karning baboy. At gigisahin ko lang siya guys hanggang mag-brown siya ng kaunti. At tinakpan ko lang siya saglit para naman medyo maluto etong karning baboy. At makalipas ng ilang minuto guys, ayan nilagay ko naman etong mga gulay. Nung malagay ko na lahat ng gulay ay hinalo-halo ko lang siya. Pagkatapos tinimplahan ko naman ng konting toyo at naglagay na rin ako ng konting tubig para lumambot etong mga gulay at etong karning baboy. Pagkatapos tinakpan ko lang siya saglit at hihintayin ko lang siya guys na lumambot etong mga gulay. Pagkatapos nung lumambot na nga guys etong mga gulay, naglagay na rin ako ng konting magic sarap para naman may lasa etong niluluto ko. At yan lang muna, maraming salamat po sa inyong panonood.